Ang bida na patuloy lumalakas dahil sa makina kabanata 117 hanggang 121 nagpapatuloy. Naiisip ni Liu Ping na hindi na lang sa kanya lagi inaasa ang lahat, nag-uusap sila ni Long Suwan kung anong plano nito. Huwag muna bumalik ang ating bida dahil masisira ang lahat. Advance daw ang kontrol ni Liu Ping sa bahay ni Lolo ay broadcast daw nito bawat 5 minuto ang pangyayari para matandaan nila. Nakita sa CCTV si Faceless pinatay ang mga gwardya. Kailangan daw nito ang tulong ni Kelly, pwede daw nilang subukan ito, may paraan daw si Long Suwan kailangan lang daw timing para may segowa ito. Nagsimula ng mag-broadcast tirahin ang makitang paggala-gala. 5 minuto daw ang agwat ng broadcast at hindi daw siya tinutukoy dito kaya di gagana abilidad nito, hindi na daw mahalaga yan dahil malapit na siya sa command room, biglang may naghagis ng tear gas sa likod niya. Nagulat siya, dahil nasa likod na pala niya si Long Suwan, na ilega ng saksak sa tagiliran, at may bawi din siya na siko na sangga naman ito. Nagulat si Long Suwan anong ginagawa niya. Nagkamali daw ito ng pag-atake kay Faceless, kaya niya daw mawala sa alaala ng nakalipas bawat 2 segundo at umatake siya. Sinalo at hinawakan naman ito ni Long Suwan sa braso, at nakalayo agad si Faceless sa kanya. Tinanong nito paano niya naalala na naglalaban sila. Ipinatato daw ni Long Suwan sa kamay niya ang pangalan ni Faceless para hindi niya ito makalimutan habang buhay. Hindi lang daw isang kamay pinatato niya para kay Faceless kundi 2 kamay na. Sabay naghubad ng damit si Long Suwan para mag-flex ng muscles kaya nakilala ito ni Faceless, isa daw itong Special Forces alias Kamoteng Agila. Samantala sa Universidad ng Santo Tomas tinipo ni Liu Ping ang mga tao sino daw ang gustong kumain sa labas ay kailangan sumama sa kanila. Natatakot daw sila sa mga aswang, nakilala naman ng ating bida yung isa na malakas daw ito sa sports isang varsity pwede itong sumama sa kanila. Wala daw balak iligtas ni Liu Ping ang taong ayaw iligtas ang sarili. Mga basura na walang kwenta daw sila sabay tumalikod na ito. Napaisip si Jinyan Gold Digger sumama dahil walang maasahan sa mga estudyante. Kung gusto daw nila kumain tumulong daw sila sa pagpatay at pagkuha ng pagkain. At lumabas ang ating bida 2 lang sumama sa kanila. Nanginginig na ang tuhod ni Jinyan Gold Digger dahil sa takot. Sabay nagtanong ito kung anong magiging plano nila. Wala daw basta sumunod lang siya sa ating bida. Napahanga na naman siya sa mga banat ni Liu Ping. Inutusan nito si Kelly gumawa ng pana palalakasan niya para magamit nito. Sabay hinawakan yung poste ng Meralco, ginamit ang kakayahan nito para lumikha ng pana, at pinalakas ito ng ating bida na inggit tuloy si Jinyan Gold Digger may kapangyarihan daw ang dalawa. Sa kabila ng kalsada lang ang hypermarket, tinawag ni Liu Ping ang mga aswang na bobo, narinig naman ito ng mga aswang at nagalit sila. Inatake nila ang ating bida sabay-sabay naman sila tinamaan ng maso dahil bobo sila. Bawat aswang na lumapit ay pinapakain ng maso. Dumarami na ang aswang kaya nagamit ang kamay na patalim. Napapaligiran na sila ng mga aswang, pinana ni Kelly yung isa sa mukha. Si Jinyan Gold Digger naman ay kinagat ng aswang ang bisbat niya. Pinukpok ito sa ulo ni Zhang Yu para bitawan ang bisbat. Nagulat siya dahil hindi man lang tumalab ang atake sabay may umatake sa likod nito. Narinig ng ating bida na humihingi ito ng saklolo, sabay sila ni Kelly tumulong sa dalawa. Tinamaan ng maso at pana ang ulo ng 2 aswang, takot na takot si Jinyan Gold Digger mamamatay na daw siya, binigyan siya ng pamunas ng puwet ni Kelly, napaisip siya na lumakas si Kelly at papasok na sila sa hypermarket, pagkabukas ng pinto bumungad sa kanila ang napakaraming groceries, nagsimula na silang mag-shopping habang natutuwa si Zhang Yu dahil marami siyang may papasalubong. Kinausap ni Jinyan Gold Digger nagbago na daw si Kelly mayroon na itong minamahal. Pagkalipas ng 10 minuto nakabalik na sila sa kantin ng paaralan dala ang maraming ayuda. Tuwang-tuwa naman ang mga kaklase na mga walang hiya makapal ang mukha. Kinuha daw ni Zhang Yu ang mga paborito nitong pagkain iniisip ni Jinyan bobo daw si Zhang Yu. At natandaan niya yung pag-imbeta ni Kelly na sumama ito sa kanila pag-alis. Nagdadalawang isip siya at may gusto naman sabihin ng ating bida. Aalis na daw siya at iiwanan niya sila. Dahil naging magkaklase sila kung sino daw gustong sumama sa kanila pero ayaw niya ng tamad, sa kabilang banda ng bahay ni Lolo, naglalaban pa rin ang dalawa. Pagalingan gumamit ng kutsilyo nagsaksakan sila, nag-flying kick si Faceless sa mukha, napigilan ito ni Long Suwan kaso may biglang lumabas na patalim, tuloy pa rin ang bardagulan ng dalawa, napahinto dahil naputol yung kutsilyo, nasugatan ito at sinabihan na magaling daw, kaya nagpakilala siya na asul na agila. Ito daw ang ika-5 na Special Force, tinanong ni Long Suwan saan lugar ito galing senior daw siya nito, biglang nahilo si Long Suwan at napakabilis ng paglapit ng kutsilyo sa mukha niya. Buti na lang nakailag siya muntikan na siyang madale,
Umatake ulit ito sabay na sugatan ang mga kamay ni Long Suwan, kaya napatakbo na lang ito at nahulog na daw ito sa bitag niya. Nakalimot na naman ito, iniisip niya anong nangyayari at sino yung humahabol sa kanya. Hindi niya makita yung tattoo sa kamay dahil may takip na dugo ito. Naabutan siya sabay sinaksak sa balikat. Tumakbo na naman si Long Suwan na parang duwag. Wala na daw itong pag-asa manalo sa kanya. Nasisiyahan si Faceless sa ginagawa niya. Pagkalipas ng 5 minuto sa bahay ni Lolo nag-broadcast ulit. Naabutan na ni Faceless si Long Suwan. Magpaalam na daw ito dahil tapos na ang habulan. Sinabi nito siya ang pumatay sa ibang special forces at isusunod na nito si Long Suwan. Sa kaparehong oras sa Universidad ng Santo Tomas aalis na sina Liu Ping. Tapos na mga kailangan nila at inaya nito sinong gustong sumama. Wala daw bayag ang ating bida tumatakas sa responsibilidad nito. Nagsabi ang secret lover niya na wag umalis at protektahan siya nito o iwan na lang ang pagkain nito sa kanya. Nagsorry siya dahil hindi daw pwede. Pinagmumura nito si Liu Ping. Utusan daw niya ito dati mayaman din pamilya nila kapal daw ng mukha ng ating bida tanggihan siya. Niloloko din daw ito ng ex-girlfriend niya walang magkakagusto sa gaya niya. Galit na ito dahil tina-trash talk siya ng mga palamunin na estudyante, sinampal ito ni Kelly para matahimik ang bunganga, nagulat ang lahat sa nangyari, at pinagselos ito ni Kelly, hindi daw nito alam gaano kalakas ang ating bida, kaya daw nitong isakripisyo ang lahat para sa minamahal niya. Mabait at matulungin nagulat si Jinyan Gold Digger sa ginawa ni Kelly, at higit sa lahat daw malakas ito bumembang. Lalong nagselos ito sa mga narinig niya, hindi niya na makaya ang emotional damage. Sabay inutusan yung mga nagpapapogi sa kanya bugbugin si Liu Ping, sabay aagawin ito ng pagkain, pinakain tuloy siya ng ating bida ng maso sa mukha. Nagulat yung mga estudyante sa ginawa nito, hinamon niya sila kung sino ang papalag hindi niya daw sasantuhin kahit sino, mamamatay tao daw ito. Dahil sa kakasigaw nito may dumating na aswang at kinain yung kasama nila. Dumami yung aswang at nagsitakbuhan sila. Nag-utos si System na magligtas ng tao kaso ayaw itong sundin ni Liu Ping. Nagkakalabuan yung dalawang estudyante habang si Jinyan Gold Digger nagdadalawang isip pa kung sasama, kaya daw siya di makalaban dahil di siya makadesisyon kung sasama o hindi. Napaligiran ng mga aswang mga estudyante, napapaisip ng malalim si Zhongyu sinabi ng babae na gusto siyang nitong mapahamak, nasa likod ito sabay itinulak si Zhongyu sa aswang, hindi ito makapaniwala sa ginawa sa kanya. Napag-isip-isip nito na walang hiyang babae pala ito. Sabay nagalit siya at nagpakawala ng malakas na enerhiya, namatay mga aswang at nawasak yung sahig, namangha sila sa bagong kapangyarihan na ipinakita nito. Nagsabi siya sa ating bida na sasama daw ito sa pag-alis nila. Gusto niya daw maging isang malakas na lalaki, pumayag naman si Liu Ping at tinanong naman ni Kelly si Jinyan Gold Digger sasama rin ito sa kanila. Nagtatawag na ng saklolo yung babae kaso hindi siya pinansin ni Zhongyu. Sabay umalis na sila papunta sa sentro ng Maynila. Sa kabilang banda naman sa bahay ni Lolo nagulat si Faceless, napigilan siya ni Long Suwan naging isa daw itong mutant, sabay nagtulakan sila ng lakas, may bumubulong sa kanya at nagkahiwalay sila nang umatras si Faceless, sumakit na naman ang ulo ni Long Suwan gumagana pa rin daw ang abilidad nito sa kanya. Nagulat siya dahil binato siya ng kutsilyo napatanong si Long Suwan ano ang bagong kakayahan niya. Nakita niya yung multo na bata tinuturo si Faceless, at naging bangkay ito parang ang babae daw pumatay sa bata. Tama na daw ang laro gagamit na ng baril si Faceless dahil ubos na ang pasensya niya. Hindi daw alam ni Faceless anong naging kapangyarihan nito kailangan niya itong patayin para sa misyon niya. At pinakita niya ang pinakahuling alas sa palad pala may tattoo rin ng pangalan ni Faceless para pag naglolo ito. Hindi daw basta matatalo ang strategy niya nagpanggap pala ito na walang utak. Nagulat tuloy si Faceless pati sa palad pala ay pinatato siya nito grabeng pagmamahal yarn. Sabay may humawak sa kanya sa likod. Papaano daw may nakakilala sa kanya nakakalimutan siya ng lahat walang may alam sa ginagawa niya. Paano daw siya nito naalala? May tao daw pala na hindi tinatabla ng abilidad niya pero ang hindi nila alam, isa siyang special force kaya binaril niya sa ulo si Kelly. Tuwang-tuwa siya dahil alam niya mahina si Kelly, nagulat siya dahil shadow clone lang pala ito kaya hindi abot at gumagana ang abilidad niya sa layo ni Kelly kinokontrol nito ang shadow clone, sinimula na itong saputan ni Kelly, napatanong siya anong klaseng abilidad daw ito. Sinabi nito mawawala na daw ang shadow clone pag dumkit na ito ng buo kay Faceless, sinaputan na ito ng buo na parang gagamba. Wala nang magawa si Faceless nakakatakot daw ang kapangyarihan na ganito. Ang kapangyarihan daw ni Long Suwan ay makita ang bata na multo, samantala papasok sa subway station ng Quiapo papunta sa sentro ng Maynila nagpapahinga ang grupo ng ating bida, tiningnan nito ang biodata ng dalawa,
Nabasa niya na ang kapangyarihan ni Zhang Yu ay gravity. Maganda raw itong balita, sabay tinawag niya ito. Gusto nitong pabuksan kay Zhang Yu ang pintuan gamit ang kakayahan nito. At dito nagtatapos ang Kabanata 117 hanggang 121. Maraming salamat po sa panunood niyo. Mag-subscribe para laging updated sa buhay ni Liu Ping.